So, marami nagtatanong sa akin kung ano po ba yung tamang ratio sa breeding ng ating mga native chicken. Kung magbase lang tayo sa seminar, 1:8 yung ratio. Pinaka 8 na po yung pinaka maximum sa isang rooster sa breeding ng ating native chicken. Pero based po sa aming personal experience dito, may sinubukan kami na 1:12, 1:10. Pagkanding namin sa sa aming incubator dito, konti lang po yung mga fertile eggs dito sa aming incubator. So ngayon, yung ginagawa namin, since marami naman yung aming mga tandang dito na hindi nagagamit, dinidivide namin yung aming mga yung aming mga manok sa tama na ratio. Supposed to be is 1:8, pero ni-reduce namin. Yung iba dyan, 1:4, 1:5, 1:6, but mostly dito sa aming mga breeding pen dito, 1:5 para makuha natin yung mataas na fertility rate ng ating mga itlog sa ating mga manok para hindi masayang ang feeds at saka yung panahon. So ngayon, tingnan natin yung ating mga manok. Mapakain muna tayo sa ating mga manok. So ngayon, nilagay din po namin yung purpose sa aming mga breeding pen dito dahil para mapalabas natin yung gusto natin na mga manok. For example, gusto natin ng pure Zampi native chicken. Pure Zampi native chicken yung ating nilalagay dyan. But as of this moment, may pinapalabas po tayo ng upgraded native chicken, Basilan at Black Astrolorp. Pero temporary lang yan. After makakolekta tayo ng mga at least 1 tray or 30 eggs, ibalik naman natin siya as pure Basilan. So tara, pakain tayo sa ating mga manok. Kaya boy, amat na boy. Alin. So yung aming feeds naman dito, yan na walang mix na organic feeds. Kasi magpakain naman kami ng ng mga organic tuwing tanghali, yan ang mga Madrid de Agua. Okay? So, dito tayo. So, nandito yung ating mga Zampi native chicken. Yan. Purebred Zampi native chicken. So, ginagawa natin dyan, 1:6 yung ratio dito. So, nireduce nga natin para mataas yung fertility rate ng ating mga native chicken. Yan, no? So yan po ang ating mga Zampi native chicken. 1:6 yung nandito. So yung iba, tingnan natin yung iba dito. So tulad nandito, 1:5 yung ratio namin dito. Kung ganito ang ratio ninyo sa inyong mga native na mga manok, maganda yung fertility rate nito kasi nga 1:5 lang. Kung sa seminar ang nakaano doon is 1:8, pero sa atin 1:5. So yan, yung sabi ko nga sa inyo kanina, bali temporary lang ito. Yung crossbreeding natin sa Heritage at sa Basilan. Kalaunan, mga next step siguro, ibalik natin dito yung mga pure na mga Basilan. Sa ngayon lang to yung ginagamit natin yung Black Astrolorp. Kasi gusto natin yung makuha yung gusto lang nating malaman kung paano ba or ano ba kung mayroong manok na native i-cross sa isang heritage na mga manok. Okay. So, yan din nandito 1:5 rin. Mga Basilan.
Oh, black astrolord, panglaki ng ano, ng black astrolord, no? Parang kung i-ano natin, ihalo natin sila, basilan at saka black astrolord. Malaki na itong basilan, pero kung itapat natin sa black astrolord, parang lumiliit yung ating mga basilan ng mga inahin dito. Okay, so dito na ratio is 1:5 pa rin yung nandito sa atin. So, yan. So, hoping na maganda yung ano, yung mga lahi dito nila. Pero hindi pa nga natin alam kung maganda ba or hindi. Kasi nga testing lang itong sa atin. So dito sa kabila, meron pa tayong sampin dito. Kasi marami nga tayong mga manok dito, no? Pero imagine mo, yung basta native lang, lalo na sa mga breeders natin, ay kaunti lang yung pinapakain natin sa kanila. Sa ngayon din, halos wala na kayo makita ng mga sisiw dahil mabilis lang mabenta natin yung mga zampin at saka pure basilan. Sa ngayon naman, meron tayong bagong hats. Pero may buyer agad dito eh. So may mga available pa dito siguro mga basilan at mga sampin, pero kaunti na lang. Nandito pa rin yung mga sampin native chicken natin na iba. Yan o. So yan po ang mga zampin natin na iba dito. Yan. Sa kabila iba din yon. Tapos every time na magkulikta tayo ng mga itlog sa kanila, mayroong marking siya para malaman natin kung alin ang sampin, alin ba ang basilan. Okay. So dito naman, yun nga, meron tayong bagong hats, pero meron na tayong buyer dito. Yan. Buksan nga natin to. Automatic incubator to. Siya no, kakapisa pa lang nito. Yan no. Konti pa lang yung napisa. Bukas, marami na siguro to. Okay. So, bagong hats. Ayan. So, kinukuha natin itong mga eggshells nila. Kasi lalanggamin ho sila. Okay. Yan o. Ika 20 days ngayon, pero meron na tayo nagsimula ng mga hats ng mga sisiw. So yun no, kinukuha natin yung mga eggshells nila dito. Ang purpose natin dito, kapag hindi kasi ito kunin, lalanggamin yung ating mga sisiw. So kaya every time na yung mapisa, kung nandito lang yung isa, yung pagpapakain o kaya ako, tinitingnan namin kung may mga hats, kinukuha namin ito mga eggshells.